Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay Laksamana. Okay, we're back once again. Here's Dr. Noel Husay Laksamana. Tayo po ay dinadagsana ng mga katanungan dito, Doktora. So, sagutin po natin itong mga to. Good morning. May gamot po ba sa warts, Doktora? Ang sa akin, no, pag mga maliliit, I would suggest, pwede rin may pinapahid eh. Maraming pinapahid. Although kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko yung immediate effect, no? Kailangan sunugin or cauterize yan, no? Or ile-laser, no? May mga talagang laser. Ang ano lang yan is to destroy, no? Maski yung ilalim, ano yan eh. Kasi kung magpapahid-pahid ka lang, Surface lang. yes, surface lang yan. Hindi mo matatanggal yung ilalim, no? So, kailangan talagang i-cauterize yan. Ito, isa pa. May relasyon dun sa pagpawis sa kilikili. Ano po bang magandang treatment sa excessive sweating ng kamay? Bata pa po kasi ako nung naging ganito. Okay. Ngayon, 20 years old na lang. Kung kunyari habang nagsusulat siya, no, nababasa yung papel, yes. So, sa akin ho kasi meron ho mga pinapahid, no, may mga topical na para hong pagtanggal ng mga, para kung ano din yung pang-suppress ng perspiration mo, yun din ang pwedeng ilagay sa kamay. Now, as I've said kanina, nabanggit ko po yung Botox, no? Yun ho yung paraan para ho i-injectionan po ng botulinum toxin po yung kamay nyo na hindi masusuppress or matatanggal yung inyong pagkapawis ng mga 4 to 6 months. Meron akong gano'n. Tapos uulitin nyo na lang pag ano. Sometimes so kasi pag natira nyo, kunyari, in-inject nyo, no? Yung minsan yung area na yun, hindi na talaga magpapawis eh. Kaya sa susunod na injection, konti na lang yung areas. Ayan, in relation to that, Doktora, madalas po ako magtrabaho at mapagod. Tapos naliligo ako. Hindi ba ito makakasira at pasma sa balat? Yan. Ito lagi pinag-uusapan. At huy, ang mga doktor po, no, katulad ko po, hindi po masyado wala ho talagang sa medical books, no? Walang sa term wala hong pasma, no? Pero ako ho, siguro mas maganda magpahinga ka muna po bago ka maligo. Pahinga ka ng Dok. Kasi ang dalas po akong tanungin dyan tungkol sa mata. Darating, Dok, ito malabo-malabo yung mata ko kasi napasma eh. Sabi, naligo po ako, pagod ako. Pagtingin ko sa mata, hindi po pasma yan, glaucoma po yan eh. O minsan naman, Dok, ito nabulag yung asawa ko kasi napasma. Pag tiningnan namin, may uveitis pala. Hindi ho pasma. There's no word sa medical literature ng pasma, wala po. Yung salitang spasm hindi ho pasma yun. Iba po yun. At alam nyo, yung pasma, sabi nga kasabay ng kulam yan eh. Nung isang araw nga sa isang radio station, sa kabilang stasyon, nagkikwentuhan kami. Kasi napag-usapan yung pasma at saka kulam eh. Sabi ko, ako nga naghahanap namang kulam eh. Pag may kilala kayong mga kulam, ipakilala ninyo, may pakukulam lang ako. Kasi hindi naman kasabayan lang ng mga pasma at saka kulam, ano. Ito tanong ito si Jane. Sabi ni Jane Martin. Good AM, Doc, yung sister ko po nagpa-recolor ng nipples from nagpa-color daw ng nipples. Ito po ba'y maaalis? Kasi pinagawa niyang pink. Jane, mukhang ano yan eh. Mukhang tattoo. Ibig sa tattoo, hindi maalis yan. Unless na ile-laser mo, magkakaroon ka rin ng peklat. Alam mo yung... Pero I wonder why, may indication po ba ito? Cosmetic lang talaga. Cosmetic. Kung bakit kailangan pang, brown nipples are as good as pink nipples. Kasi in the dark, pareho rin naman ang kulay. I'm also kind of wondering, Doc, bakit gusto niyang ipaalis? Pinalagay niya in the first place and then ba't kailangan alisin ulit? Sister niya, tinatanong kung lifetime or pwede pang ipaalis yun. Hindi kaya nagkamali ng kulay? Baka berde yung nailagay na ink? Hindi, maganda siguro, Doktora. Makita natin muna yan. Yes, hindi kayo pa natin. Si DJ Tom gustong tingnan eh. Doc, gaano po kadalas mag-vitamin E and when is the best time uminom in the day, sabi? Gaano ba ka-effective sa skin at katawan? Thanks, from Anne. Ang vitamin E, pwede siya daily, no? Once a day. Pwede siya. Or pwede mong i-partner ng vitamin C kasi parehong antioxidant siya, no? So, ibig sabihin na antioxidant, hindi basta-basta magmamature or mag-cell age or
tutuyo o magkukulubot. Ang balat. Yes, Para oo. mananatiling sa sarili. Yes. Yan. Pero kasi pag meron ako mga pasyente na pag nag-vitamin E, nagpipimples. Nagpipimples. No? So, kaya medyo hindi na ako maano yan. Pero as I've said, vitamin C, vitamin E, kung gusto mong glowing ka, kailangan ano yan yes, partner, tsaka dapat naguhugas ka ng mukha mo, tanggalin mo yung makeup sa gabi, mag-moisturize ka, mag-sunblock ka, para Good hygiene, Yes. ano? Good hygiene is yung, first steps of beauty. Yes. Good hygiene. Pag mabango ka, malinis ka. In fact, in my practice, sometimes I also recommend vitamin E. Nakakatulong din sa nerves yan. yes, oo. Yung mga taong prone magkaroon ng glaucoma, sometimes I give vitamin E. Opo. As much as twice a day. Opo. Pa naman, lalo na kung maliliit yung dose. Opo, Kasi meron tig 200 ayun lang yata yun. Ngayon kasi yung vitamin E meron 400. Ayun, 400 once a day lang yun. No? Si Raven, ask ko lang po kung mabisang pangtanggal pagbakbak sa gilid ng ilong at sa ilalim ng labi, usually lumalabas after nagilamos. Ang alin? Nababakbak daw po. Nagbabakbak or parang nagkakaliskis na balat. Baka Dryness or at baka may balakubak sa balat siya, no? May pathological dyan sa ilalim ng ano. Kailangan kasi hindi siya kiskis ng kiskis. Ang reaction ng balat mo, kunyari, tanggalin mo yung kaliskis, kiskisin mo yan, tanggalin mo. Ang reaction ng balat would be to grow faster. yes, and kakapal pa rin siya lalo. To replace. Yes, Parang to replace siya. Parang talyo, no? Yes, so tanggalin mo ng tanggalin, papalitan niya ng mas makapal pa. Kaya, Good AM, friend doctor. Totoo ba na every 7 days bago ang balat natin? no. No. Ganito yan Ang normal na turnover or yung Yung magpapalit siya epithelium. 31 to 32 days. Now, as we grow older, pag tayo tumatanda, let's say 30 years old pataas, humahaba yung turnover ng cells. So, bilis humahaba ang siya. turnover pagka Bata ka. Kaya yung mga bata, di ba, mapapansin niyo po yung may peklat itim na ganyan. After all, pag mawawala na, maski wala ka Bilis, nila. Yes. Pero pag tumatanda ka, nandoon pa rin yung peklat, no, yung itim. It's just ang tagal magpalit ng balat natin. Pero yung epithelium natin, doktora, gano'ng kabilis? I guess mas mabilis po siya. It's just, yes. Pero yung total po niyan. Total thickness. ng thickness, 30 to 31 days. Yeah. Related to that, may napanood po ako. Tiniturn off na sa genes yung yung aging ng cells. It was Time. in some of the movies. Parang Yeah, ganun. time, Is that possible nowadays? Nangyayari na po ba There's yan? this movie wherein they were able to segregate the gene for aging. And they're given time hanggang 21 years old lang. Hanggang dun lang sila, hindi na After sila that, hindi na tumatanda. tatanda. Yeah. However, you have to buy time. Okay, starring Justin Timberlake, and yeah. Olivia Wilde. In time? Or In time, yeah. Sorry, di ako updated sa... Actually, Pero it's medyo that's the last idea. 2 years ago. Parang tina-turn off yung... Pero actually, they're trying to search for the gene for aging. search pa rin, Doc, Yes, up to now. so, yeah. Hindi pa pala natatagpuan. They're making research. Kasi imagine if after some time, kunyari na program nila na after age 20, you won't age. Magiging super billionaire Yes, mga invento niya. Yeah. Nobody would want to grow old. However, no one would like to die. Kasi tinanong ako ng isang pasyente dati, Doc Noel, sabi, ano bang dapat kong gawin? Ayokong tumanda. Mamatay na po kayo. Kasi it's either you grow old Yes. or you die, di ba? So, I'd rather grow old. Ito, Doc, ano po ang dapat kong gawin? Pag malapit na ang akin, mens, nagkakaroon po ng chest pimples. Okay. Chest pimples, lalaki o babae? Hindi, nagme-mens Babae. Ay, babae, sorry. Okay. Ang pimples kasi, whether, maski anong age ka, no, once na nag-flare up yan, lumalabas yan or dumadami pag before kang mens or after ng mens. So, that's just normal. Normal lang siya. Okay, so yun po na. I'm Raven. Ask ko mabisang pangtanggal sa yung kanina yun. Good day, I'm Doc. Ask ko lang yung face ng friend ko. Nagbabalat siya tapos sa anit. Nagbabalakubak. Lalo na pag summer, ano ang pwedeng igamot? Ipahid sa face. Salamat, Mylene Javier. Yung mga ganyan, Doc, as I've said. Best scene, no? Yes, totoo, Mylene, no? isama mo yung friend mo sa Our Lady of Lourdes. Hanapin mo yung office ni Dr. Gigi Ridon sa
room 12? Opo, OPD room 12. OPD sa Wednesday ng... Yes. Wednesday po ng hapon, tsaka Friday ho ng umaga. Ang ano ko lang ho kasi kung nagbabalakubak, let's say talagang nagbabalakubak, no? Meron kasing balakubak sa anit, meron din balakubak sa balat. Now, meron mga sanhiyan, pwedeng may nagtatagong fungus, meron din nagtatagong mga maliliit na insekto, no, yung mga demodex. Meron din kaya ka nagbabalakubak pero kasi under stress ka. Pangapat, pag hindi ka naliligo, pag hindi ka, 'di ba parang 'di ba yung sa kotse, 'di ba kotse isang araw hindi mo linisin yan, 'di ba may alikabok the next day. Parang ganun din ang balat natin. Hindi mo siya hugasan, meron na rin yan. So Mylene, sabihin mo sa friend mo, start with good hygiene muna. Good hygiene. Doc, meron bang mabisang shampoo para maalis ang balakubak? Okay. Ang balakubak ko kasi... Binanggit na pangalan, selenium. Pwede ba yun? Okay. Actually, bakit ba nagbabalakubak sa anit? Pwede kasing, reaction din ng, kung yun at yun ng shampoo na ginagamit mo. May mga residue rin, residue ng shampoo. Yung sinasabi yung selenium sulfide, actually, merong brand name yan . Yes, I'm not sure if it's available. Yes. So, pwede siya, maganda siya. Nakakatanggal siya ng mga balakubak. As I've said, kailangan muna natin malaman kung ano yung sanhi no? So, okay selenium sulfide, pero kailangan, ideally, no, yung parang maiwasan mo yung balakubak, kailangan every 2 weeks, nagpapalit ka ng shampoo. At saka dinadilute mo siya ng tubig. Tsaka binabanlawan mabuti. Yes, Yung selenium sulfide, yung self-sun glue yes, dati. Alam nyo, may mga, nakita ko nun may mga an-an. Yes. May nagpayo, lagyan ng self-sun glue, natanggal. Maganda siya, Doc. Meron siya talagang antifungal property. Kanya siguro effective na nun. Ito, I'm Jordash. Doc, is it true that sex improves skin tone? Kasi lagi sinasabi ng BF ko sa akin to. Am I the right person to answer that? You're a dermatologist. Yes, I know. But sex might have a good effect, or probably it's because of para ka nag-exercise. Is that it? Or diba, baka mayroong special glow. I think nagdadilate lahat ng blood vessels mo. Jordash, I think I have to agree with your boyfriend. It makes you feel good, naalis ang stress mo, at that would make you healthy. But I just don't know if your boyfriend is just trying to manipulate you into doing it more frequently. May technique lang yung boyfriend. Para-paraan lang, ano? Binobola ka. No, pero may basis. Yes. Kasi parang if you exercise, like me. Kunyari ako, I do Zumbas, doktora. Akala ko, No. Hindi, Doc. After a while, mag-glow ka magmumula ka It's a natural glow, no? So, so yun, Jordash. Mas maraming circulation ng blood sa face, magaling sa skin. Magaling tumeknik yung boyfriend mo. Napapansin ko rin po yan. The more I play basketball, kasi I love playing basketball, the more I play basketball, my skin gets better. Pero pagka may time na hindi ko maharap, matagal, 2 weeks, 3 weeks, nagiging kutis, putragis yung tawag nila. Sa Pampanga, meron talaga kutis dagis Kutis dagis, yeah. Dok, ano ang dapat gawin na steps pang araw-araw para maging kutis mayaman? Para may kutis mayaman. Mala porcelana, I guess. Okay. Or siguro, ibig niya sabihin daily regimen. So, dapat ang gagawin ng maski sinong tao, lalaki, babae, baka matanda, kung naka-makeup ka, kailangan na maghugas ka talaga ng face mo, no, with magandang soap. And then, tanggalin mo yung makeup mo. Meron naman tayong mga cleanser, meron naman tayong oil, no, baby oil, o kaya tanggalin mo yan. And then, mag-soap ka uli, tapos maglalagay ka ng moisturizers. And then, in the morning, pag maghugas ka ng mukha uli, bago ka maglagay ng makeup, kailangan naka-sunblock Not because of ayaw mong umitim, hindi. Ang katulad ko, no, Doc, bago ko umalis ng bahay, naka-sunblock yan. Kung ano yung naka-sunblock ako. It's just that, may lahi kaming may cancer namatay yung father ko sa cancer. No, Doc, colon cancer. It's just any cancer? Yes. So, sa akin lang, to protect myself from skin cancer, no? At saka ayoko dumating yung panahon na pagdating ko ng gantong edad, mas kulubot na yung mukha ko, no? So, tawag doon sun-dried. Yes. Tingnan ninyo, meron sun-dried raisins, yung kumukulubot. Oo. Yan ang tandaan ninyo. Yun lagi kong nihahambing yun sa sa balat ng tao. Kapag lagi kayong
nagbibilad, magiging parang pasas kayo. Kasi Doc, may mga pasyente ako na kunyari yung farmer o kaya yung mga tricycle driver, no? And let's just Bata pa. yes, ilang taon na po kayo? Ganyan si 60 plus. Ay ko, mother ko po 85 na. Sabi ko, parang mas maganda pa yung, it's because yung na-expose Sun sila, protection, yung naka-expose sila sa sun ng all throughout their years, no? Yan, so yun po ha. At saka of course, yung lagi natin sinasabi sa programa natin, good hygiene is the first step to good health. Alam nyo ba na ang balat na maganda at balat na makinis ay sexy? Kasi ito, Doc, is it true na nakaka-sexy raw yung vitamin E? Yes, if it helps your skin to become glowing and healthy looking, magiging sexy ka talaga. Kasi yan yung ito. Doc, bakit po ba attractive kapag maganda ang skin? Anong basis nito? Doktora, can I answer this? Yes, please. Okay. Alam nyo, ako being an eye specialist, pinag-aralan ko yung science of beauty. May science yan eh. At saka may philosophy rin. If a person is beautiful, yan ay kaaya-aya sa mata natin. Because sa ating brain, sa human brain natin, merong nakaprogram dyan na what is beautiful is healthy. And what is healthy is pleasant. At kaaya-aya yan. If you look at a person, and that person nasa opposite sex, kung ikaw yung lalaki, babae yun, at nakita mo yan ay makinis, maganda at healthy, mas attractive. Why? Should you become intimate and should sex happen, most likely ang magiging anak mo ay healthy at maganda rin. So it's a basic instinct na nakatanim sa brain natin. Hindi tayo nagiging selfish na gusto ko tong lalaking tong gwapo, sabi ng isang babae, o yung isang lalaki sabi gusto ko tong girl na to sexy, malusog, maganda yung hinaharap, makinis ang balat. Simply because ang naiisip niya, akala mo yung iniisip niya pansarili niya. No, subconsciously ang iniisip niya, should sex happen, yung magiging anak, yung magiging produkto most likely beautiful. So it's a natural yan. Kumbaga sa nakaprogram yan para sa natural selection, para lalong gumanda yung lahi natin. So may po yan, may scientific basis po yun. Our desire to be healthy and strong is the first drive sa human survival yan eh. Dapat meron kang pagkain, meron kang shelter para ikaw ay manatiling malusog. At kapag ikaw ay malusog, pwede ka na mag-reproduce at yung iyong lahi ay lalo magpapatuloy. So yun po yun ha. Ang nagtanong ay si Golda. Yeah. Si Golda. Yeah. Doktor, ask ko lang po, patuloy pa po ba yung pagtulong ninyo sa mga nagpapalisik? Kasi ang sister ko, had her nose job already. Ngayon, makapal pa po ang salamin. Patulong, how much and when? Ganon. Tanong ni G Santiago. G, yes, yung ating laser eye correction tuloy pa rin doon sa International Eye Center, and as I've mentioned before, you can get laser eye correction as low as 25,000. Kasi doktora, yung laser namin ginawa namin CSR, our corporate social responsibility. Hindi ko na tinacharge ng PF, you just pay the machine and it's alright, ano? Dok, mura yan, ano? Mura, kasi ang regular price nun is 55,000. Then we have the high-end program, which is ang regular na is 130,000. Ngayon, it's only 50,000 both eyes na yun. So, you cannot find any less expensive. It's very affordable. Imagine 80% ng patients namin are from Metro Manila. And a good portion, they come from Singapore and yung neighboring countries natin dito. Yeah, they come here for that. Kasi it's really inexpensive. Imagine, nakapamasahe na sila, nakapalaser na, nakapag-shopping pa. And the machine we use is Allegretto. It's the latest here na. So you will not be short-changed. Akala kasi ng iba, baka luma yung makina. No, it's a brand new Allegretto. Ayan, ha? So yun po ha, Miss G. Si Rebecca, Doc, patulong naman ang mama ko, 3 years na may cataract. Bumabalik sa mata yung mga problema. Help po. Kasi hindi po kami nakakaangat sa buhay. Ma'am, yes, kung kayo walang perang pang-opera ng nanay ninyo,
okay po, bayaran nyo lang yung hospital or yung operating room, yung doktor ninyo, hindi ko na kayo sisingilin. Kung may PhilHealth kayo, malaking tulong po yan sa nanay ninyo. Opo, just text nyo lang ako, 0920-90-99937 po natin. Ito, That's nice. Ongoing po yan. I help at saka yung mga retired teachers, waive ko po yung professional fee sa kanila. I operate them for free yung yung professional fee. Bayaran yung lens na gagamitin, yung hospital, yung doctor's service, I can help. I can That's share. good, Doc. Sabi ni Rod Canlas, good day, Doktora, ask ko lang po. Meron po akong lingering warts na paulit-ulit sa may tenga. How do I get rid of these? Lingering warts. Warts, di ba viral ito, Doktora? Yes, Doc. Kailangan kasi siyang matanggal. I'm not sure kung natanggal niya na Hanggang talagang. siguro, hanggang sa baka sa ilalim yan eh. Doc. Meron kasing mga sinasurgery na eh. Ay, pagmalalim na. I'm not sure kung kanino or saan siya nagpatanggal. I'm sorry kung saan siya nagpatanggal. Kung bakit pabalik. Baka siya lang nagtanggal. Baka naman. Iba kasi niyan, tinatalian lang nila eh. Yeah. Buko ng kabayo. Tapos ma-infection yan. Si Doc, ang aking apo, may mga galis. Aso. Ano ba yung galis aso? Okay. So, actually, yung galis aso, ito yung tinatawag natin scabies or kurikong, no? Ang kurikong, ang sanhi niya kagaw o isang insekto na tumitira sa ilalim ng balat lang natin. Kagaw. Yes. Now, madali ho yung mahawaan ng pag sinabi mong galis aso, dapat pamilya niyan kasama, magkangati na rin. Now, hawakan ko lang, kunyari ako, hawakan ko yung pasyente, magkakaroon ako nun. Ganun kabilis, yes. Ganun kabilis yun. So, marami ho tayong pinapahid. May pinapahid naman po. Pero dapat, kunyari, let's say yung isang pasyente lang meron, dapat papahiran din yung gamot. I-treat din yung kasama nyo sa pamilya nyo. Kailangan ganun sabay-sabay. Nangangati man o hindi. So yung insekto na yun po kagaw, ano? Yes, kagaw. Pero walang kinalaman sa mga kagawad dyan? Or... wala naman po. It's ano lang yun mites ba yun? Mites? Teka, Doc, kagaw? Mites, Mites po yun. So, ayun po, Mama, yung apo ninyo. Maganda, ipatingin niyo po yan para mabigyan talaga ng gamot. Ito, Doc, meron po akong amoy sa paa. Sabi ng doktor, sulfur soap, maari ba yan? Ang sulfur soap, okay naman siya. Meron din kasi tayong mga sabon na parang deodorize or I won't. For me, Doc, ayokong hindi ko inaanong mas yung mga antibacterial na soaps no? So, kailangan, katulad yan, kung nagpapawis, kailangan ma-treat mo muna yung pawis para hindi mag-amoy. Ito, related topic. Doc, safe bang magpa-foot spa kasi pa-iba-iba ang gumagamit na paa doon? Yeah, totoo. Unless na yung ginagamit nila na pang foot spa sinisterilize nila. Kasi pag kunyari may sugat, di ba, Doc, meron kunyari na sugat, syempre may pas yan. Syempre susunod na gagamit, magkakaroon. Tapos kasi kinikis-kis. Yes, tapos ibababad mo, di yung bacteria pupunta doon. So far, sa aking what you call this, experience, kasi nagpapa-foots pa din ako. Wala pa naman akong hindi pa kayo nagkaroon ng gano'n. Diba? Alipong baka Doc, yung isang baka hindi kaya alipong ngayon, hindi kaya mabaho lang ang sabi niya. Mabaho, hindi naman makate. Kanya ako, parang ayoko magpamasahe kasi pag minsan katatapos lang mag-foots pa nung masahe. Tapos hahawakan yung mukha mo. Naalala ko tuloy yung kapitbahay ko Sabi niya, Pagpuputs pa sa mukha. pupunta raw siya sa parlor, magpapa-facial foot spa daw siya. Facial. Doc, may nag-text po. Okay lang ba? Yes, natin? Related doon sa yung hanging question natin kanina. Sabi niya, Doktora, ano daw po ba talaga yung nangyari doon sa Pangasinan ngayon? Yung ano daw po talaga yung parang explanation niyo doon? Nung kasi medyo na sensationalized yan ng isang TV station, no? Now, meron mga kasamahan namin na sa Philippine Dermatological Society na dermatologist pumunta doon to investigate. And they found out by clinical examination, they found out na ito isang sakit na leprosy or ketong or Hansen's disease na pagaling, yung gumagaling pa. Pagaling yung na. isa naman psoriasis. So, ngayon, they made a biopsy, kinuha na nila ng balat just to confirm kung tama yung diagnosis nila. So, hindi ito yung sinasabi nilang so, yun lang pala yun. Psoriasis lang and
pagaling na na Hansen's disease or leprosy. Kasi mind you, ang leprosy gumagaling ho eh. Gumagaling na ho Ginagamot sila. siya. Ginagamot na ho. And libre pa ho. Nowadays na. Yes, libre Libreng pa ang gamot, gamot. oo. Yes. dati noon parang ano na parang talagang untreatable noon, pero ngayon Araw. Iba madali na dinadala siya. pa sila sa Kulyon. isang, Ngayon ho, pwede nang i-treat sa bahay. Kasi libre ang gamot for 1 year eh. Kalain nyo, lumaki ng lumaki, na pumasok pa yung end of the world topic, etc. etc. Pero ano ha, iko-confirm lang yan ng biopsy for now. Yun lang ang ano namin sa society namin. Ayan. Good day yan po. Ano pong tawag sa sugat na lumalaki pag kinamot at nagiging nagtutubig lalo na pag kumain ng manok? I guess huwag kamutin. So, from DC at huwag kakain ng manok. Anong tawag daw po sa sugat na yun? Dok, as I said, no? Lumalaki. Hirap, no? Hirap talaga Dapat mag-diagnose, no? Kailangan nakikita eh. If, kung sa tingin mo nangangati ka sa pagkain certain foods, ano? Kasi hindi lahat ng pasyente pare-pareho eh. No? Meron nangangati sa chicken, may nangangati naman na hindi, no? So, may hindi nangangati, sorry. So, ibig sabihin yan, kung sa tingin mo nangangati ka sa pagkain mo, tigilan mo muna. Oo, stop. Tigilan mo. Siyempre, pag kinabot mo ang isang bagay at kinabot, kutkut ka ng kutkut, Lalong you're just, yes, magsusugat yan. you're just creating yung, ikaw mismo self-inflict yan eh, na wound, no? Ikaw lang mismo. Na ano. So, kung paulit-ulit, usually, when you say paulit-ulit, it's eczema. Eczema na. Eczema. Pero I'm not sure kung yan yun ha. Dok, meron po akong makati at parang susugat sa gilid ng mata. Ang kati at matagal na. Wala namang ibang malinaw naman ang mata. Nasa talumpak lang. Juliet, yung kadalasan na nasa gilid ng eyes na nagmumuta, ay nagsusugat. Ang tawag namin dyan, angular blepharitis. Ang common pathogen yan, yung Moraxella accentual na organism. Yan ay bacteria na napakaduwag naman. Kahit anong antibiotic ang ilagay mo dyan, mamamatay yan. So, gamitan mo lang ng try mo Vigamox 1 drop 4 times a day at tatanggal yan. Pero, aside from that, good hygiene. Make sure naghihilamos ka, naliligo ka everyday. Sa atin, mainit. If you can shower twice a day, mas maganda, no? Huwag ka matutulog na hindi naghihilamos. At kung meron ka makeup, do not share it with others. Mga eyeliners, personal yan. At huwag mo itutulog ang makeup mo. And you'll be okay, mawawala po yun. Ito kasi yung mga mascara natin, mga eyeliner, may expiration yan eh. Expired na. Yes, within a few months lang dapat bago ka na naman eh. Maski lipstick, yan. Doktor, yung aking kapitbahay, uminom daw ng gamot. Expired. Nagkaroon ng... Stevens Johnson's tawag dyan. Yeah. Ay, ano nangyari, Doc? Sabi niya, natlapnos ang paligid at nadodry po ang mga mata at mga labi. Di ba? Stevens... Doc, kung expired, kung meron talaga siyang allergies, kahit hindi expired it can happen. Yes, meron mga antimicrobial na... Oo, Doc. May mga antibiotic ko na... nagtitrigger niya. Yes, first time mo lang inumin, no? Meron na. Maa-allergy ka o magkakaroon ka ng reaction sa buong katawan eh. Maski nga mata, maski nga kuko, maski nga buhok. Mata at bibig natutuyo. So, we call... tawag nila? Doc, ang Stevens Johnson kasi yan eh, yung naglalapnos or nagtutubig para kang nasunog. Yan, na natatanggal ng balat. Opo. Tapos, pati mata nagda-dry. Opo. Kanya, it's... ang kanya yung urinary antiseptic. Pinaka-common na nakikita ko sa ganun, doktor, yung... Ang antibiotic. Oo. Nagsisimula sa B. Yung... Ano, Doc? Urinary antiseptic. na ginagamit nila. So, ang dami nating nakikita ganun. So, huwag yung basta nagtitake ng gamot without Yeah, prescribe ng doctor. Ang Doc, meron din kasing mga pang uric acid eh. Nagkukos din eh. And then, maraming mga gamot na pwedeng mag-cause. So, ingat-ingat lang po pagka Alam mo, doktora, pagka ganitong interesting ang topic, napakabilis ng oras. Kaya nga eh. It's 10:05. Actually, may mga questions pa dito. Yes, sige. Sagutin na natin siguro kung pwede pa. Okay lang naman, sir. Doc, ano daw po ang magandang ointment para sa pangangati sanhi ng pulgas? Is it pulgas po? Pulgas? Yung parang galis aso pa rin. Pulgas ba ang tao? Or? Hindi, pulgas sa aso eh. Sa aso yung pulgas eh. Actually, yun ang text niya. If it's sanhi daw ng pulgas. Kunyari sugat siya. Sugat, no? Let's say sugat, no? Pangangati, ang sabi niya. Antibacterial pa rin. Pero kunyari may pamumula. Ang problema kasi dyan, I'm not sure kung talagang pulgas yan. Baka mamaya
mag-prescribe ako mamaya. Wala, mahirap, Hindi pala no? pulgas. Kailangan talaga. Hindi pala pulgas, garapata Yeah, pala. Baka naman may aso or pusa sila, siguro they better first step siguro dyan, good hygiene for their pets. Yes. Kung meron man Oo, sila nun. oo. Kasi doon nanggagaling yung pulgas eh. Kasi yung pulgas, alam mo, umaakit yan hanggang second floor. Oh my God. Kasi may dogs ako. hanggang Tumakit second, talaga yan. oo. Dati ha. Gano yan? Ganun sa ano sila, ganung makati siya eh. May pagka-Spider-Man sila. Oo. So, alam mo, Juan, you can continue texting po, no? 0920-90-9099937 kung may concerns po kayo. At pasamantala po muna kaming magpapaalam ni Doktora. Doktora, I hope we can invite you again para magkaroon ng part 2 itong ating show. At kung nais po ninyo makita si Doktora, sasabihin po sa atin yung kanilang clinic at saka yung contact address niya. Pwede niyo po akong mapuntahan sa Outpatient Department Room 12 sa Our Lady of Lourdes International Medical Center sa Barangay Barreto, Olongapo City ng Miyerkules 1 to 3 p.m. at saka Friday ng 10 to 12. Meron din po akong clinic sa 18 Fontaine Street, East Bahak-Bahak. It's a small clinic near Virgen de los Remedios School. Pwede po kayong tumawag sa 223-3783. Ito po yung clinic phone number ko po. Salamat po. So yun po ha. At with that, pansamantala po kami magpapaalam ni DJ Tom. Until next Thursday, dito po sa My Subic Bay Radio 89.5. Alright, see you again next Thursday. Thank you, Doc Noel Husay. Maraming And salamat po. Thank you rin, Doc Thank Gigi. you. Si Dr. Gigi, may I add din, napaka-supportive yan sa mga gift-giving project natin. Oh, Kapag, yes, every time we do that kind of thing, Tsaka, sumusuporta. if you would see her in person, ma-inspire kayo lalo. Napakaganda po niya. Thank you so much. O, nanay ko lang nagsasabi Definitely. no? Now, nadagdagan na po. Alright, see you guys again next Thursday. Konsulta pang medisina, 9 a.m. till 10. I wish it could go longer, pero siguro next, baka next parang time pa kulang natin. yung 1 hour, no, Doc? Last, Hindi pala parang talagang kulang. last, nag-overtime din kami ni DJ Double B eh. Okay lang naman. It's totally worth it. Yeah. Trust me. Yeah. Kasi, para sa kalusugan and it's good. Yes. It's may interaction with the patient. With the patients. Alam mo, ang ganda ng texting, ang bilis. Last week nga, merong ali, hindi nakatiis. Nag-walk-in dito. Hindi makatiis. Yeah, pumunta. Hinanap Pumunta yung... dito. Alright. Yun po ha. Maraming salamat and next Thursday po muli. Alright. Stand by for the Morning Brew. Good morning. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. is brought to you by Our Lady of Lourdes. International Medical Center. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM, SBMA-FM radio station, 89.5 Subic Bay Radio, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service and information, giving you the best of Subic Bay worldwide, 24/7. Hear the music of your life on Bay 89.5. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio